Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ni Ben, Tubong Quezon Province. Ito ay patungkol sa karanasan niya noong siya'y nagbibinata pa lamang. Mula nagkaisip ang binatilyo, naging katuwang na ito ng nanay nita niya. Kahit na walang tumayong asawa sa ina, ay kinaya naman itong itaguyod ang buhay, mapalaki lamang ng maayos si Ben. Lumaki na yung anak mo, aba naman siguro. Mag-isip-isip ka na, ayaw mo ba talagang ipakilala siya sa ama niya? Sa kakita mo pati ang bata nadadami sa mga desisyon mo. Natitiis mong ganyan ang anak mo. Sambit ng tiya Nora. Gumising ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Alam mo naman ang dahilan. Hindi ko alam kung sino ang ama niya. At kung alam ko man sa palagay mo basta ko na lamang ilalantad ang anak ko? Abay walang masama sa ginawa ko. Alam kong hindi magiging maayos kung ipipilit ko ang sarili ko sa taong una pa lang ang tingin sa akin ay basura. Ayan na naman po kayong dalawa. Ano po bang pinagtatalunan nyo? Sige na po't umayos na po kayo at kakain na tayo. Pagpasensya nyo na po ang niluto ko ngayon ha. Naubusan po kasi tayo ng pangsahog. Tsaka nay, tiya, nabalitaan nyo ba yung nangyari? Hindi ako nakapunta sa tindahan kasi ayun, nawili po ako sa kakapakinig ng chismis. Kumain na lang po muna kayo. Mamaya magkukwento ako. Baka kasi mawalan kayo ng gana pag hinayag ko eh. Sambit ni Ben. Bata pa lamang si Ben ay nauunawaan na niya kung ano ang mga rason kung bakit kailangan ng ina ang magtrabaho sa bahay aliwan. Para sa kanya'y mababa man ang tingin ng ibang tao sa mga kagaya ni Nanay Nita, hindi ito naging hadlang para pag-isipan niya ng masama ang nanay. Sa kabilang banday, hindi ang pagiging pokpok ng nanay niya ang ibinahagi niya sa kwento, kundi ang hindi niya malilimutang istorya patungkol sa mga wakwak. Masasabing isa si Ben sa magpapatotoo na totoo talaga ang mga nilalang sa mundo na hayok sa laman. Noong una'y ayaw din niyang maniwala, pero maging ang nanay nita niya ay makapagpapatunay ng kaganapan na hindi lubos sa kalain ng binatilyo na nangyari. Ang sarap ng luto mo ha. Nako, ano na lang ang gagawin namin ng nanay mo kung wala ka Ben? Halos ikaw nang gumagawa ng lahat sa bahay na ito. Pero teka, ano nga pala yung sasabihin mo? Ano yung chismis? Kung dahil na naman yan sa trabaho namin ng nanay mo, naku anak, alam na naming pokpok kami kaya ayos lang kung... Ang bibig nitong babaeng to, pasmado, sa harap talaga ng anak ko. Saka dami ng kagaya natin sa lugar na ito, abay hindi lang naman siguro tayo ang pwedeng pagchismisan, maliban na lamang kung personal. Tumahimik nga po kayong dalawa, pareho kayong mali. Hindi pa tungkol sa mga trabaho nyo ang sasabihin ko, kundi pa tungkol sa sunod-sunod na paslangan. Naku tiya, nanay, halos ilang kababaihan ng pinaslang sa lugar natin at ayon sa balita, hindi raw tao yung gumagawa nito. Anak, ang usaping yan ay hayaan mo na. Sa hirap ng buhay ngayon, kay dami na nga pumapasok sa mga iligal na gawain. Kung sasabihin mo na naman ng mga natagpo ang walang lamang loob o di kaya yung parang tinanggalan ng bituka, haba hindi na bago yan. Isinasakripisyo ng ibang buhay nila para mabuhay ang pamilya. Ang hindi nila alam, masama ang ginagawa. Sige na, at magligpit na tayo. Huwag mo na yang ipasok sa sistema mo dahil matatakot ka lang. Makinig ka sa nanay mo ha, huwag sa mga chismis. Tsaka ang mga namatay gusto nila yon. Hindi na akong anuman. May kilala nga ako buhay pa pero wala na siyang mga kidney. Saka kalahati na lang daw ang bituka niya. Ayun, hindi na kumakain pero tumatagay na lang. Wala ng kidney Iwas daw yun sa sakit sa bato. Oh, ayan na naman ang kwento mo. Yung tanggero sa kanto. Naniwala ka dun sira ulo yon. May nabubuhay bang walang bituka? Sabat naman ni Nanay Nita. Oo, siya. Kaya nga siyang nagkwento kasi niyayabang nga niya yung hiwa niya sa may bandang puson niya Tugon naman ni Tia. Natawa na lamang din si Ben dahil sa hindi maiwasan ng mga kaharap niya ang magampasan dahil sa mga sumunod na biruan. Ganun pa man, ayon kay Ben, hindi niya hawak anuman ang iisipin ng mga makikinig ng karanasan niyang ito. Dahil nang unay nahirapan din siyang magpaliwanag, ngunit ang nais lamang din ng binatay may bahagi din ang kwentong naway makakapulutan ng aral
lalo pa sa mga mahihilig makinig ng istorya na patungkol sa mga aswang. Sa edad na 17, kailangan ni Ben na disiplinahin ang sarili. Kailangan niya din na magising na mas maaga para mag-asikaso ng lahat. Sa munting bahay na inuupahan lamang nila, nakakasama ng binatilyo ang nanay Nita at tiya Nora niya. Hindi man kinamulatan ng binata ang magkaroon ng ama, hindi naman ito naging rason para i-question niya ang pagkatao niya. Hindi nga niya din naman ito kilala kung sino nga ba ang kanyang ama. Ang sabi lamang kasi ng nanay Nita, dahil daw sa trabaho nito kung kaya't aksidente siyang nabuntis ng hindi kilalang lalaki. Naisip ko lang po sana kung may tatay po ba ako, no, inay? Nang sa gayon may magbabantay din po sa atin. Puro kayo babae at paano na lang kung may masamang loob na pasukin tayo dito? Paano na lang po kaya? Minsan itong tanong. Anak, ang mga bagay na yan ay ipinalangin mo na lamang. Nakikita mo, sa awa ng Diyos maayos naman tayo kahit wala kang ama. Saka hindi natin kailangan ng taong hindi tayo tanggap. Ano man ang naging kapalaran natin sa ngayon, kinakailangan nating pagsumikapan na mabuhay. Ganun lang yun. Makinig ka sa nanay mo, Ben. Sa amin, hindi man kami perpekto ng nanay mo. Abay kayang-kaya ka din naman naming mahalin at protektahan. Basta ba'y huwag mo kaming gayahin. Ipinapanalangin ko na maibang landas mo, Ben. May awa ang Diyos. Tubong samar itong si Nanay Nita. Ngunit napadpad sa lugar ng Quezon dahil na rin sa mga kaganapan na hindi niya maihayag sa binata. At dahil daw hindi paarok ng pag-iisip ni Ben kung kaya't hindi na lamang din ito namilit sa nanay niya na magkwento pa patungkol sa kanyang nakaraan. Bata pa lamang si Ben, marami na rin itong naranasang hindi niya kaya pang balikan. Ayon pa nga sa kanya, namana raw niya sa pag-uugali ng nanay Nita niya yung gusto lamang nitong mabuhay sa pangkasalukuyan na hindi na inaalala pang mga nakaraan o karanasan kahapon. Pero dahil sa kagustuhan ni Ben na may bahagi ang istoryang pag inihayag pa daw niya, ang kabuuan ay baka hindi na pang horror ang may latag ng binata. Ayaw niya pa naman ng masyadong madrama sa buhay. Dagdag pa nga niya na sinanay daw siya ng nanay Nita na magbanat ng buto sa murang edad. Naisipan niyang ibahagi ang kapiraso ng buhay ng nakaraan niya, ngunit ito'y naglalayo na sana iwaglit ang pagiging mapanghusga. Dagdag pa nga ng binatilyo na ayon pa kay nanay Nita niya, walang ibang aasahan para mabuhay silang dalawa, bagkus ay kinakailangan nilang maghanap ng paraan para man lamang maitawid ang gutom. Halos lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinasok na ng binata basta legal at mabuting paraan. Samantalang isang GRO naman sa isang bahay aliwan ng kanyang nanay at tiya. Sa mga mata ng iba'y napakababa ng trabaho ng isang mananayaw, pero hindi iyon iniisip ng binata. At lalong hindi niya kayang husgahan ng kanyang nanay, maging ang kanyang tiya, dahil lamang sa kanilang trabaho. Halos gabi-gabing naka-duty ang dalawa at madaling araw na rin sila kung umuwi. Itong si Ben masyadong naging seryoso. Habang lumalaki ka, anak, para bang sa tingin ko'y ang sipag mo. Sa ugali mo'y may iba ka ng landas kaysa sa amin ng nanay mo. Paliwanag naman ng tiya Nora niya. Oo naman, Nora, siya ang magbabangon sa atin sa kahirapan. Saka buti na lamang hindi na niya minana ang pag-uugali ng tatay niya. Ang kaso syempre, hindi ko rin maiwasang maawa ano. Kita mo naman lahat ng hirap na nararanasan natin. Saka kasama din natin itong bata. Binatilyo na. Kita mo naman ang gwapo ng anak ko, di ba? Tugon naman ng nanay Nita niya. At syempre masipag. Umagang-umaga may tagagising tayo. May taga-alaga pa. Bulalas ng tiyahin at ina kay Ben, dala ng kagalakan ng mga ito sa mga ginagawa ng binata. Mas nauuna kasi itong bumangon para mag-asikaso ng lahat. Maaga pa lamang lumalabas na si Ben para bumili ng pandesal sa tindahan ni Lolo Domo. Suki na niya ang binata kaya malapit ang loob ni Ben sa tindero ng paniderya. Bago pa man sumikat ang haring araw, naihanda na niya ang lahat ng kakailanganin sa pamamahay nila. Inaalala kasi ni Ben ang oras ng nanay at tiyahin sa trabaho. Dala na rin ang puyat ng nanay Nita niya maging ang kanyang tiya. Kung kaya't tulog ang mga ito maghapon. Para hindi mahirapan ng mga kasama,
Kung kaya't bago pa man ito umarangkada sa pagraraket, sinisiguro niya na muna na may makakain ng dalawa. Madalas kasi nahapon na rin itong nakakauwi at walang nag-aalaga sa nanay at tiyan niya. Nakaluto na po. Kung gusto niyo pong kumain, nakahanda na po ang lahat. Saka tiya, naihanda ko na rin ang mga kailangan niyo ni nanay maghapon. Tatapusin ko lamang po itong pagkakape at ako naman ang raratsyada. Kakaiba talaga ang batang to. Maraming salamat at ikaw ang binigay sa amin ng nanay mo. Tugon naman ni Tia Nora. Nako anak, lagi ka din mag-iingat ha. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Pero salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa atin. Ang ginagawa ko po'y para mabawasan ang mga alalahanin nyo. Kaya sige na po't ako'y raratsyada na rin. May maliit na kariton si Ben na kung saan ginagamit niya sa pangangalakal ng dyaryo, bote at mga bakal. Kung minsan ay ginagamit niya rin ito sa may gustong magpahakot ng kahit ano, tubig, bigas, o minsan ay yung nag-aalalay siya sa mga taong kailangan ng tagabuhat. Bandang 7:00 ng umaga siya lumalabas at ng araw na yun habang nagtutulak siya ng kariton, hindi inaasahan ni Ben ang mangyayari. Isang kaganapan na nagpakilabot sa binata. Napadaan kasi siya sa isang iskinita na kung saan may mga nagkukumpulang mga tao. Mayroon pang nakapalibot na mga pulis at mga tanod sa lugar. Napasilip si Ben ng bahagya at aalamin lamang din niya sana kung ano ang nangyari. Grabe naman ang mga taong to. Kay aga-aga, saka bakit may mga pulis? Ano kaya nangyari? Naku po, isa na naman siguro ito sa mga krimen na talamak sa lugar na ito. Wala na talagang pinipiling lugar ang mga mamamatay tao. Sambit ni Ben sa kanyang sarili. Napatras si Ben nang makita niyang nagkalat na mga pira-pirasong katawan ng isang babae. Halos hindi na ito makilala dahil animoy nilapa ito ng kung anong mabangis na hayop. Wakwakan tiyan na para bang tinanggalan pa ito ng lamang loob. Ang mga abante na sana siya nang may biglang humawak sa braso ng binata, si Lolo Domo. Bahagya siyang hinila ng matanda palabas ng lugar. Ayon kasi sa matanda, hindi pwede ang katulad ni Ben sa lugar, lalo pat napakasensitibo ng kaganapan. Dagdag pa ni Lolo Domo na di umano'y hindi maganda para kay Ben ang makakita ng ganoong eksena. Wala namang nagawa si Ben kundi ang sumunod kay Lolo Domo. Bigla niya rin kasing naramdaman ng takot, lalo pa noong biglang hawakan ng isang pulis ang mga pira-pirasong parte ng katawan ng babae na kumalat sa lugar. Samantalang si Lolo Domo naman ay panayang sambit ng mga kataga na wari hindi naman maintindihan ng binata. Hindi niya rin naiwasang tanungin ng matanda kung ano ang kanyang mga sinasabi. Lolo, may sinasabi ka po. Grabe, nakakapangilabot. Sino kaya yun, Lolo? Kilala mo po ba ang pinatay? Saka parang hindi naman yata gawain ng kung anong uri ng hayop ang ganon. Kung meron man, anong klaseng hayop naman kaya yung lalapa? Grabe, parang baboy lamang na hiniwa ang tiyan at kinuha yung mga laman doon sa loob. Panigurado ako, nag-ahasik na naman ang lagimang mga aswang. Hindi hayop ang may gawa niyan, kundi isang wakwak. Nakakasigurado ako na napasok na ang sityo natin ng nilalang na hayok sa mga sanggol. Ito namang si Lolo, sanggol. Paano niyo po nalaman na sanggol o buntis yung babae? Kilala mo ba yan, Lolo? Lolo Domo? Tsaka nauso na ang mga sindikato ngayon. Hindi ba nang dahil lang sa mga yun kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi pa ako nagkakamali. Kay lakas ng presensya ng aswang sa sityo natin. Kaya ikaw bata, ingatan mo ang pamilya mo, ang nanay at ang tiyahin mo. Paalala naman ni Lolo Domo. Napatingin si Ben ng makahulugan sa matanda at hindi niya rin maiwasang maglatag ng mga katanungan kay Lolo Domo. Sa unang pagkakataon, ngayon lamang nakasaksi si Ben ng ganoong pangyayari at parang kahirap mawala sa utak niya ang kanyang mga nakita. Humugot ng malalim na paghinga ang matanda bago tumugon sa mga katanungan ng binata. Pero ayon sa kanya hindi niya sigurado kung ano ang pumaslang sa babae, lalo pat matagal na panahon na rin daw na hindi na nananalakay ang mga wakwak sa lugar. Napatitig si Ben sa matanda. Naiisip niya na parang binawi ng matanda ang mga una niyang hinayag.
Nagtataka si Ben para bang nagkaroon din ng palaisipan sa kaharap. Sa kabilang banday hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Lolo Domo, lalo na sa pagbanggit nito patungkol sa mga wakwak. Medyo natawa pa nga si Ben dahil ayon pa nga sa binatilyo, tanging kwentong bayan lamang ang mga ganoong usapin. Lolo Domo naman, tinatakot mo po ba ako? Abay kung yan lang naman ang usapan ako, hindi po ko kinikilabutan. Alam mo po kung saan ako takot? Sa puting ban. Yung nangunguha ng mga bata na tinatanggalan ng mga lamang loob para ibenta. Pero aswang, sa lugar natin lolo, malabong usapan po yun. Sa hirap ng buhay ngayon, talamak din ang mga taong kusa na lamang din binibigay ang sariling buhay para kumita ng pera. Hindi ako namimilit sa ayaw maniwala. Matagal na panahon na. Pabalik-balik lamang ang wakwak na yan. Wala pa kayo rito. Alam mo naman siguro na isa ako sa pinakamatanda rito sa lugar natin. Kaya alam na alam ko, ngayong taon, parami ng parami ang mga nagbubuntis. Sigurado ako na hindi lamang yung nakita mo sa ngayon ang pupunteryahin ng mga wakwak. Siya nga pala, may gaganaping medical mission sa plaza sa susunod na araw. Dumalo ka ha, isama mo ang nanay at tiyahin mo nang masuri din kung maayos pa ba ang mga kalusugan nila. Libre lamang yun lalo na sa mga batang kagaya mo at kung gusto mo ring magpatuli. Pero parang hindi po kasi kayo sigurado. Hindi po ako naniniwala pero parang wala naman pong aswang. Ako man ay nag-aalala po sa mga nangyayari lalo pa sa nanay at tiyahin ko. Gabi ang kanilang mga pasok pero sige po lolo, aabisuhan ko po sila. Maraming salamat po. Batid ng matanda ang kaseryosohan sa mukha ni Ben kung kaya't magbibiro pa sana ito, kaso nang makita niyang ekspresyon ng kaharap ay bigla na rin itong umayos. Hindi na rin kumibo o nagtanong pa si Ben, tanging pagtango na lamang ang naitugon niya sa matanda sabay paalam. Dahil sa nangyari kung kaya't naantala na naman ang dapat sana'y gagawin ni Ben noong umaga na yon. Naiisip niya tuloy na mahaba ng 1 oras sa pamamalagi niya sa walang kwentang bagay. Matapos magpaalam ng binata kay Lolo Domo ay siya namang dali-dali niyang pagtulak ng kariton. Iniisip niya pa kasi ng mga oras na yon na hindi lamang si Ben ang nag-iisang nangangalakal. Marami pa kung kaya't kinakailangan niya sana ang maging maaga. Hay, tinanghali na tuloy ako. Sayang ang oras na tinayo ko doon tapos ito lamang kung ano-anong naiisip ko. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin at sa nanay ko. Maging sa tiyahin ko po. Dala ng hindi pagtingin sa dinaraanan dahil pinili ni Ben ang manalangin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang aling biglang napatawid sa daanan. Dala na rin ang mabilis na pagtulak ng binata sa kanyang kariton kung kaya't bigla niya itong nasagi. Tumilapon ito dahil na rin siguro sa malakas na impact na pagbangga ng kariton. Bigla namang kinabahan si Ben. Diyos ko po, hindi ko po sinasadya. Ale, pagpasensya niyo na po ako. Nagpalinga-linga ang binata sa paligid. Wala namang katao-tao noong mga sandaling yon, maliban sa Ali kung kaya't dali-dali siyang kumilos para sana alalayan ang kanyang nabunggo. Ngunit akmang papatayuin niya na nang bigla naman siyang pinaatras ng Ali. Nagulat si Ben sa mga naging sunod na galaw nito. Hindi niya rin inaasahan na sa kabila ng kanyang galos na natamo ay ayaw nitong magpatulong sa binata. Habang inaayos ng Ali ang sarili, hindi naman maiwasan ni Ben na tingnan ng Ali nang may distansya. Nag-aalala rin kasi ito na baka kailangan niyang maisugod ito sa bagamutan. Ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa sentro? Pasensya na po kayo ha. Hindi ko po kasi kayo nakita. Sa susunod, tumingin ka sa daan, hindi yung... Magsasalita pa sana ang binata nang bigla itong napalunok ng laway. Dala na rin ng bigla itong nakaramdam ng kilabot nang dahil sa mga sumunod na nangyari. Naisip ni Ben kung paano niya nabundol ang Ali. Hindi niya rin maiwasang punayin ang mga suot ng matanda dahil nakasuot na mahabang itim na damit kahit patirik na tirik ang sikat ng araw, kung kaya't hindi rin ito nakailag noong nasagi siya ng kariton ni Ben. Ayon pa nga kay Ben, kahit tirik ang araw, nakabalot mula ulo hanggang paang babae.
Sa tansya ni Ben wala namang gaanong pinsala ito, pero ang hindi niya inaasahan nang bigla itong tumingin sa kanya ng pabalik. Matalim na tingin na para bang galit ang ale. Hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin niya. Bigla na lamang kasi siyang nanghinat na pako sa kanyang pagkakatayo noong oras na yon. Tinitigan siya ng ale na para bang tinitingnan niya ang binata mula ulo hanggang paa. Pasalamat ka't nagmamadali ako, pero hindi ito ang huling bata. Tatandaan ko yung pagmumukha mo, saka oras na makita kitang muli. Wawak-wakin ko yan leeg mo hanggang sa... Nakatingin lamang si Ben na para bang naistatwa sa kanyang kinatatayuan. Samantalang panay ang tawa ng ale na animoy para itong nasasapian ng demonyo. Habang nakatayo, hindi maiwasan ni Ben ang mapatitig sa mga mata ng ale. Iyon ang tumatak sa kanya at hindi talaga mawala sa kanyang isipan. Ang masipat nito ang mga mata niyang parang may sapusa. Yung tipong guhit lamang yung itim. Naisip tuloy ni Ben, baka may problema sa paningin ng ale, kung kaya't hindi niya rin napansin ang kariton. Maya-maya lamang ay bigla na lamang itong tumalikod at mabilis na lumayo sa lugar. Hindi iyon inaasahan ng binata na ganoong maglakad ang ale. Alam niyo ba yung umbok na ibon? Hindi ko alam ang Tagalog pero ganoon na ganoon daw ang kilos ng ale. Balik tayo sa istorya. Idiling-iling niya lamang ang ulo kasi baka namamalikmata lamang ang binata sa kanyang mga nakikita. Kaya dahil sa nangyari, naging maingat na ito sa pagtutulak. Ayaw niya na rin kasi na maulit ang ganoon, lalo pat naiisip ng binata na magpasalamat. Dahil hindi man lamang nagreklamo ang ale. Halos buong araw na yun ang nasa utak ni Ben. Kaunti na lamang ang nakuha niyang kalakal. Wala ding nagpaigib sa kanya nung araw na yon, kaya umuwi na lamang ang binatilyo na para bang nalugi. Mag-alas 3 na ng hapon na maabutan ni Ben si Nanay Nita at Tia Nora. Mahalatang kagigising lamang ng dalawa dahil ang Tia Nora niya naghihikab pa. Gayunpaman, napapansin ni Nanay Nita ang aura ng anak kung kaya't lumapit siya kay Ben at idinampi ang mga palad nito sa noo. Sinusuri din ng nanay kung may lagnat daw ba si Ben. Napapansin ko, parang nabasag ang itlog mong bata ka. May sakit ka ba? Abay, anong oras na kasi hindi ka pa kumakain? Ano ang pakiramdam mo? May lagnat ka ba? Nora, tignan mo nga kung may gamot pa tayo dyan. Pag ganitong oras ay uuwi ka na, Ben. Isa lang ang buhay natin kaya pakiusap. Ang bata mo pa para abusuhin niya ang katawan mo. Huwag mo na kaming gayahin pa ng tiyahin mo. Gamot? Huwag na po. Ayos lang po ako. Saka hindi lang talaga maayos ang pakiramdam ko, inay. Dahil sa nangyari ngayong araw. Nakasagi po ako ng matanda kanina. Kaya siguro parang kay malas ng araw ngayon. Saka nga po pala may natagpuan na naman pong patay dito sa malapit sa atin. Sabi ni Mang Domo gawa raw yun ng aswang. Nang wakwak daw, inay. Ayan na naman, wala na tayong gamot. Pero parang hindi gamot ang kailangan mo, Ben. Itong batang ito, baka mamaya nag-aadik ka na ha. Naku, malilintikan ka talaga sa akin. Napailing na lamang si Ben habang pinapaliwanag ang sarili. Napatawang tiyahin niya dahil sa alam nito na maaasar agad ang binatilyo. Alam niya rin kahirap papaniwalain maging ang Nanay Nita niya. Kasi ayon sa ina, ang usaping aswang ay mga kwentong nagagawa lamang ng mga taong may malilikot na kaisipan. Dagdag pa niyang ayaw niyang maniwala sa usaping aswang, lalo pat gabi-gabi silang dalawang nasa labas, si Tia Nora at ang Nanay Nita niya. Napayuko na lamang si Ben dahil parang nakaramdam siya ng hiya sa paglatag niya ng kwento. Inabutan na lamang siya ni Tia ng baso ng tubig. Ayon pa nga sa tiyahin niya, inumin niya raw muna baka daw kasi nabibigla lamang si Ben sa kanyang mga sinasabi. Maya-maya pa'y naglatag na ng mga plato sa lamesa ang kanyang tiya, maging ang mga ito kasi ay nagugutom na rin ng mga sandaling iyon. Gusto pa sana ni Ben na magkwento, lalo na patungkol doon sa matandang nasagi niya, pero sabi ng nanay, kumain na lamang daw muna sila. Baka daw kasi sumama ang pakiramdam ni Ben dahil nalilipasan ito ng gutom. Habang kumakain, biglang nasuka ang kanyang Tia Nora. Patakbo itong pumasok sa banyo
at hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Napakunot noon naman si Nanay Nita at hindi nito naiwasang magtaka at manermon sa kapatid. Ayos ka lang ba? Kagabi pa yung pagduduwal mo. Buntis ka ba, Nora? Abay, sinasabi ko na sa iyo sa trabaho natin ay hindi maaaring magbuntis ka. Alam mo naman siguro yon. Saka huwag mo na akong gayahin. Kita mo tong si Ben, hanggang ngayon kinukulit ako kung sino ang kanyang ama. Abay, sa kalakaran ng trabaho natin ay kay hirap kung hindi tayo mag-iingat. Habang maaga pa ipakonsulto mo na yan nang mahanapan na natin ng solusyon. May medical mission daw po nagaganapin sa Plaza Inay sa susunod na araw. Punta po tayo doon, di ba hindi pa po ko tuli? Sabi kasi ni Lolo Domo may libreng tuli raw doon para sa mga batang kagaya ko eh. Saka magpakonsulta na rin po kayo ni Tita. Oo nga pala no. Pero maliit ka naman anak, siguro hindi naman pansin kung magpapatuli ka. Huwag na lang natin sabihin ang edad. Nakatawa nang lumalabas ang tiya Nora niya sa banyo. Umupo na rin ito at sumubo ng kanin. Ayon kasi sa kanya, kailangan niyang kumain lalo pat lahat daw ng kinain niya noong buong gabi ay nailabas niya. Pinabulaan rin niya ang sinabi ng kapatid na buntis siya. Ayon pa rito lagi daw itong nag-iingat lalo na pag sumasama sa ibang lalaki. Nako, ako pa. Alam ko yon na kailangan ko mag-ingat lalo pa sa mga lalaking walang ginawa kundi maghanap lamang ng kagaya natin, yung panglibangan lang. Nailing na lamang si Nanay Nita dahil dala ng mga karanasan niya. Alam na alam din ito kung ano ang mga sintomas ng nagdadalang tao. Sa unang tingin pa lamang niya sa kapatid, nakakasiguro na ito na hindi lamang sa pagod o puyat kung bakit masama ang pakiramdam ng kapatid, kundi dahil buntis ito na ayaw lamang maglahad ng katotohanan. Hinayaan na lamang muna ni Nanay Nita ang kanyang kapatid. Ayaw niya rin kasing ipagpilitan kung ano man ang nakikita niya, bagkus ay mas pinili na lamang nitong intindihin ang kanyang kapatid. Hindi naman daw kasi maiiwasan na magkaroon ng ganoong usapin, lalo pat sumasama sila paminsan-minsan sa iba't ibang mga customer. For take out ika nga. Matapos silang magtanghalian ay bumalik na sa tulog si Tia Nora. Ayon sa kanya para daw itong nakakaramdam ng pagkahilo. Si Ben naman at si Nanay Nita ay napagpasya na pumunta sa palengke para sana bumili ng panghaplas. Ayon daw kasi sa kanyang nanay, may kilala itong matanda na magaling sa pagdating sa ganitong problema. Bata lamang si Ben noong mga panahong ito pero naiintindihan niya na ang mga bagay-bagay dahil hindi naman naglilihim si Nanay Nita. Masyado niya raw binuksan ang kaisipan nito dahil ayon sa kanya, mas mainam na maunawaan na nito ang lahat para pagdating ng panahon ay hindi ito maging ignorante. Panghaplas? Para sa niya, Nay? Yung po ba yung tinutukoy mo po na ang bote ng lana na may kahoy ng sibukaw? Iniinom yun di ba? Sabi niyo para sa sakit ng tiyan. May bulati din bang Tia Nora? Oo, dalawang uri yon. Merong panghaplas at merong iniinom. Iyang tiyahin mo kunwari matapang. Pag nagka-problema damay-damay na. Di ba may pwedeng inumin? Ano naman po yun, Nay? Naalala ko dati meron pang pwedeng ilagay sa mga nakakaramdam ng pang-usog at pananakit ng tiyan. Napatawa si Nanay Nita ng bahagya dahil sa sinabi ni Ben. Pakiwari niya kasi may iba pang gamit iyon. Kung kaya't paulit-ulit niya ring tinatanong kay nanay. Pero tanging pagngiti lamang ang kanyang naging tugon sa kanyang ina. Naglakad na sila ni Nanay Nita ng hapong yon. Gusto din daw kasi ng ina na makapag-ehersisyo, lalo pat lagi silang tulog ni Tia Nora, lalo na sa umaga. Habang naglalakad ay napunta sila sa isang eskinita na kung hindi nagkakamali si Ben, yun ang lugar kung saan marami ang mga nagpapalaglag. Alam ito ng binatilyo dahil na rin sa mga nakakasalubong niya mga nagtatrabaho sa bahay aliwan. Medyo tago sa tao ang lugar at sobrang tahimik lamang ng paligid pero nakakapangilabot dahil sa presensya ng kung ano-anong nasabing eskinita. Nakaramdam ng pangingilabot si Ben nang marinig niyang isang tinig ng babae. Pakiwari niya'y nasasaktan ito. Nilinga-linga niyang paligid at hinanap kung saan bandang ngunit inabisuhan lamang siya ng nanay na tumahimik at manatili lamang sa tabi nito.
Sinunod na lamang ng binatilyo ang nanay niya. Humawak pa ito sa mga kamay niya na para bang doon umuhugot ng lakas. Ilang saglit lamang ay napahinto na sila sa isang lumang pinto. Kumatok si Nanay Nita at agad naman silang pinagbuksan ng isang matandang babae. Nakangisi iyon at nakatingin sa binatilyo ni hindi nga nag-usap ang dalawa na para bang alam na ng mga ito kung ano bang gusto ng bawat isa. Bigla na lamang inabot ng Ali ang supot na may lamang bote. Alam na yun ni Ben na bote yun ng lana na may sibukaw. Walang imik lamang din na umalis ang mag-ina sa lugar na yon. Sa isang maliit na iskinita na may ilang magkabilang pinto. Sa dulo nito ay pader. Hindi akalaing may tao may nakatira sa lugar dahil sobrang tahimik at nakakapangilabot ito. Nang makalayo ng mag-ina sa lugar, doon ba lamang naisipan ni Ben na tanungin ang kanyang nanay kung para saan nga ba ang kanilang binili. Pero hindi man lamang nagbigay ng magandang paliwanag si Nanay Nita. Huwag mo nang alamin at napakabata mo pa anak para sa ganitong usapin. Kung ako sa iyo, huwag mo nang isipin ang mga ganitong bagay ha. Sa tamang panahon ay maiintindihan mo rin ang lahat. Malaki na po ako at kaya ko na rin pong lawakan ng pag-iisip ko. Parang ito si nanay kung ano ba yan. Lana lang naman po yan para sa kabag, hindi ba? May iba pa po ba akong dapat na malaman, Nay? Saka lahat naman po sinasabi niyo sa akin. Basta, hindi ngayon anak. May tamang panahon sa lahat ng mga bagay. Hindi na lamang din umimik si Ben, basta sumunod na lamang siya sa mga litanya ng kanyang Nanay Nita. Dumaan ang dalawa sa palengke ng mga sandaling yon at naisipan ni Ben na yayain si nanay na dumaan sa panaderya ni Lolo Domo. Gusto niya kasing kumain ng mamon na may pasas sa gitna. Ang kaso noong dumaan sila nakasarado na ang panaderya. Wala namang ibang nagbebenta ng tinapay sa ganoong oras, kaya napagpasya na lamang nilang umuwi. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ng binatilyo mag-isip ng mga gagawin ni nanay at ni Tia Nora niya. Pinapanalangin niya na lamang na kung ano man ang kanilang plano ay sana hindi yun makakasama sa kanila. Ilang sandali lamang nang marating nila ang bahay, akmang papasok na sila nang mamataan ni Ben ang pamilyar na figura. Dumaan lang naman na para bang nakatingin sa kanila ni Nanay Nita. Tinitigan ni Ben at inalala kung saan niya ito nakita. Napahinto pa kasi ito sa tapat ng bakuran nila, kaya naisip ni Ben na kung saan niya yun nakita. Huy, ayos ka lang ba anak? Parang titig na titig ka sa dumaan na. Kilala mo ba yun? Saka parang oo nga no, dito din nakatingin. Parang Nay, saka parang namumukan ko nga eh. Pero di bali na lang. Baka namamalikmata lang tayo sa dami ng mga kababaryo natin. Sige na nga po, pasok na tayo. Napailing na lamang si Ben dahil parang nahirapan iyong alalahanin pa kung saan nga ba niya ito nakita. Nakasuot ito ng balabal na itim. Hindi ito matukoy kung ano ang muka dahil balot na balot ito. Sumunod na lamang si Ben sa kanyang nanay, papasok dahil hindi naman niya talaga maalala. Naabutan nila si Tia Nora na nakasaklob ng tuwalya habang nakaupo sa tapat ng mesa. Nakataas pa ang dalawang paa nito at mababa sa mukha ng tiyahin na hindi talaga maganda ang pakiramdam niya, lalo pat inuubo rin ito. Dinampi ni Nanay Nita ang palad niya sa noo ng kapatid, sabay ng paghawak nito sa kamay upang damihin ang pulso ni Tia Nora. Imbis na suriin niya lamang sana, ay binatukan niya ito na para bang naiinis. Susunod ka sa mga sasabihin ko. Abi, buntis ka nga. Kita mo ba yung buka mo? Huwag ka munang uminom ng kung ano-ano at akong gagawa ng paraan. Sinasabi ko na nga ba eh. Tapos sasabihin mo wala lang. Naku ikaw Nora ha. Sino yan? Sino ang ama? May lagnat lang po si Tita Inay. Dinig niyo bang doktora? Saka sa susunod na araw may medical mission. May libreng konsulta maging sa mga buntis. Kaya huwag ka na pong mag-alala. Ama, parang wala namang nobyo si tita. Meron po ba? Kilala po ba namin? Singit naman ni Ben sa usapan. Hindi pa naman sigurado pero mas mainam na rin ang magpakonsulta. Tsaka itong si ate kay lakas mambatok. Alam ko na at naiintindihan ko. Mapapasaan ba't magiging maayos din naman ang lahat. Kaawaan sana tayo ng Diyos.
Habang nagsasalita si Tia Nora, ipinatong ni Nanay Nita ang supot na may lamang bote ng lana. Nagulat pa siya't nanlaki ang mga mata na makitang halos kalahati na lamang ito. Mapapansing umapaw ang laman ng nasabing bote dahil nasa supot na ang lana. Napakunot naman ang noo ni Nanay Nita. Ayon sa kanya, may kakaibang pangitain ng gamit. Ipinaliwanag ni Nanay kung para saan ito dahil maging si Tia Nora na intriga na rin. Ayon kay Nanay, ang lana na laman ng bote ay pwedeng panghaplas sa kung anong karamdaman. Mabisa daw itong pangmasahe lalo na kung may masakit sa katawan. Dagdag pa niya na mabisa raw itong panglinis ng bituka at ng obaryo. Bigla naman napatakip sa bibig si Tia Nora nang nailatag niya tuloy ang totoo. Naiyak siya habang isinasalaysay ang nangyari sa kanya. Dala ng takot, hindi niya daw iinumin ang nasabing lana. Kung sakaling buntis man daw siya, ay bubuhayin niya raw ito dahil kung sakali, ito daw ang magbibigay sa kanya ng ginhawa. Nagkatingin na naman si Ben at si Nanay Nita. Inisip ng binatilyo na baka nga maging swerte kung sakaling nagbubuntis ang kanyang tiya. Inilatag naman ni Tia Nora kung sino ang ama kung sakaling buntis nga ito. Ate, patawarin mo ko. Pero naging praktikal lang naman ako. Sa hirap ng buhay natin, ngayon iisipin ko pa bang mamimili ng lalaki? Huwag ka na mag-alala. Sigurado ako makakatulong sa atin ang ginagawa ko. Gusto ko lang din may ahon tayo sa hirap kaya kumabit ako sa isang mayamang negosyante. Gusto lang ng batang lalaki kaya pumayag ako. Sa kondisyon na kung sakaling mabuoy babayaran niya ako ng malaking halaga kapalit ng bata. Akala mo ba ganun lang yung kadali? Buwang ka ba? Nakita mo naman siguro kung ano ang naging karanasan ko tapos uulitin mo pa. Nay, Tia, tama na po. Kanina pa kayong dalawa ha. Wala din naman tayong magagawa kung buntis nga talaga si Tia. Saka umamin na rin naman po siya. Tama po. Tahan na Tia. Ayaw ko pong makita kayong nag-aaway. Wala pong masama sa pagbubuntis, Nay. Sabi nga po ni Tia, diba? Baka sakaling makatulong sa kalagayan natin. At biyaya po ang mga sanggol, hindi ba, Nay? Napayakap si Ben sa nanay niya para pakalmahin. Maging sa tiyahin niya na nooy todo na ang iyak. Akala ni Ben, matutuwa si Nanay Nita dahil sa pag-amin ng tiyahin, pero lalo lamang pala itong nagalit. Gayunpaman ay hindi na ito umimik pa at pumasok na lamang sa silid. Niyakap ni Nanay Nita ang anak dahil ramdam nito ang sakit, hindi dahil sa nagpagamit sa maling tao ang kapatid, pero sa realidad ng kahirapan ng buhay nila. Maging si Ben ay nasasaktan din lalo na sa edad ng binatilyo noon ay hindi man lamang nakatapos ng elementarya. Sa hapunan ay walang imika ng magkapatid, mas pinili ng dalawa na tumahimik sa kabila ng kanilang problema. Maya-maya pa'y nag-abiso si Nanay Nita na hindi na muna sila papasok. Lalo pat alam niyang hindi kaya ni Tia Nora ang magtrabaho sa ganoong sitwasyon. Ayon kay Nanay Nita, tutulong na lamang daw muna siya sa pangangalakal habang hindi pa nasusuri si Tia. Hihintayin daw niya ang resulta dahil magpapakonsulta sila sa gaganaping medical mission. Nang matapos ang hapunan, kanya-kanya na silang nag-ayos para magpahinga. Inabisuan ni Nanay Nita ang kapatid na mag-aplas ng lana sa tiyan. Makakatulong daw ito kung sinisikmura ang kapatid. Nagtanong din si Ben sa nanay kung pwede din ba yun sa kanya. Nananakit din kasi ang kanyang katawan dahil sa pagtutulak ng kariton. Kaya bago sila natulog, hinaplasan muna sila ni Nanay Nita ng lana. Minasahe niya pa ang anak maging si Tia Nora. Pakiramdam pa ni Ben nung gabing yon ay kay gaan. Dagdagan pang hindi mabaho ang lana. Nang matapos si Nanay Nita, ipinatong niya ang bote ng lana sa ibabaw ng mesa. Naglagay siya ng kaunti at minasahe niya rin ang noo at batok niya. Kakaiba nga po ang epekto, Nay, saka hindi malagkit sa katawan. Sigurado makakatulog ako ng mahimbing nito. Oo nga, Ben. Kahit ako'y parang nawala ang pakiramdam kong mabigat kanina. Salamat sa iyo, ate. At sana'y bati na tayo. Ano pa nga bang magagawa ko? Sige na, magpahinga na tayo at lumalalim na din ang gabi. Tugon lamang ni Nanay Nita. Iisang kwarto lang naman ang tulugan nila. Maliit ang bahay kung kaya't para silang sardinas na nagkakasabay matulog.
Maghahating gabi noon nang makaramdam ng init si Ben. Yung tipong wala man lamang pumapasok na hangin sa loob ng silid. Babangon sana ang binatilyo para maghanap ng pamaypay. Wala man lamang kasi silang electric pan noon. Dahil nga nagtitipid sila sa kuryente, pinailo niya ang maliit na bombilya sa loob ng silid nang bigla itong makarinig ng paglingit-ngit ng bubungan. Inisip niya na baka hangin lamang yon. Si nanay at tiya niya ay kay sarap ng mga tulog. Ilang saglit pa nang may marinig itong humahangos, yung tipong parang nahihirapang huminga. Napapalinga-linga si Ben sa silid. Tiningnan niya rin ang mga katabi niya pero sigurado siya na hindi silang gumagawa ng ingay na yon. Maya-maya pa'y nahintuwang tunog na narinig nito. Buong akala niya wala na pero bigla na lamang may kung anong bumagsak sa bubungan nila. Napabalikwas ng bangon si Nanay Nita. Si Tia Nora naman ay ganoon din. "Bakit gising ka pa? Anong nangyari? Kung gusto mong maglaro bukas na anak ha, hating gabi na't magpahinga na tayo. Ano ba kasi, sa kalagitnaan pa talaga ng gabi nagpugpugpug ka?" Ano ho, hindi po ako. Nainitan lang po ako kaya ako nagising. Saka parang may kung ano po sa bubungan natin eh." "Sige na, matulog na tayo. Baka mga daga at pusa lang yan naghahabulan. Naku, hindi na kayo nasanay na dalawa. Ikaw bata, ayun o, magpaypay ka na lamang din at isama mo na kami anak. Ang init din kasi." Sambit naman ni Tia Nora. Habang nagpapaypay si Ben, napatingin si Nanay Nita sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang kamay. Kulay itim ito at may mahahabang mga kuko. Maging si Ben ay nakaramdam ng takot nang masundan niya ang nakita ng ina. Sa kabilang banda, si Nanay Nita. Imbis na matakot ay tumayo pa ito at humanap ng panghampas. Hindi niya alam kung ano ang kahihinatnatan pero buong tapang na hinampas ni Nanay Nita ang nakausling kamay ng aswang. Minura-mura niya pa ito habang hinahamon. "Ano po yun, Nay? Kamay po ba yun ng ano? Kamay na mabalahibo?" "Ate, Ben, hayaan nyo na. Hindi niya tayo mapapasok dito. Sige lang, hayaan nyo siyang ipasok niya ang kanyang kamay. Ben, kunin mo ang lana." Utos naman ni Tia Nora. Kahit natatakot ay kinuha ni Ben ang lana na nakapatong sa mesa at inabot ito sa kanyang tiya. Samantalang inawat naman ng binatilyo ang nanay dahil parang magwawala na ang asubang sa taas ng bubungan. Samantalang si Tia Nora, nasa gilid lamang ni Ben habang hawak-hawak ang tiyan nito. Nakakaramdam din kasi daw siya ng paghilab. Halos hindi na sila nakatulog ng gabing iyon. Nakiramdam na lamang sila kung ano bang susunod na gagawin ng aswang. Sa kabilang banda, si Nanay Nita ay parang hangaway. May hawak-hawak itong pamalo na hindi niya mabibitawan kahit na nakaupo ito. Sa gilid ng higaan ay hindi nila nakita kung saan ni Nanay Nita nadampot ang pamalo. Parang 2 dipang bakal yata na kung hindi nagkakamali si Ben, yun yung parang harang nila sa pinto. "Subukan lamang niyang makapasok. Diyos ko, tulungan niyo po kami." Pabulong pa ni Nanay Nita. "Wala na po yata, umalis na." Sambit naman ni Ben. Maya-maya pa'y hinanap ni Nanay Nita ang lana. Hawak iyon ni Tia na nooy halos maubos na ito dahil umaapaw na ang loob ng bote. Ayon kasi kay Nanay, sadyang ganun daw talaga ang lana na may sanga ng sibukaw. Kumukulo kung may asubang sa paligid. Iniabot iyon ni Tia kay Nanay at pinahaplas ulit niya sa katawan. Isa kasi iyon sa makakatulong din na pampakalma, maging pangontra din sa mga nilalang. Inumaga na nga silang 3 na nakaupo sa gilid ng higaan ni hindi nila nagawang mga lakal ng araw na yon dahil sa kanilang mga puyat. Maaga pa lamang ay pinanday na ni Nanay Sita ang mga nasira ng aswang. Doon ay naglagay siya ng maraming asin dahil ayon sa kanya kung sakaling bumalik man ito ay hindi na yun doon lalapag. Kontra din daw ang mga aswang sa asin. Matapos magagahan, napagpasya nilang 3 na maglakad-lakad. Sabi kasi ni Nanay Nita, iikot sila sa lugar. Makikiusyoso. Aalamin daw nila kung may mga kababaryo din ba silang may buntis o di kaya'y nakaranas ng kagaya sa kanila.
Hindi nga nagkamali si Nanay Nita dahil mayroon ngang usap-usapan sa labasan na may gumagala daw na wakwak. Ayon pa sa mga narinig nila, hindi lamang daw dito sa sityo nila ang may ganoong problema, maging sa karatig lugar. Halos lahat ng mga biktima ay nagdadalang tao. Kaya ikaw, Nora, ingatan mo yung dinadala mo. Abay, mahirap ba't delikado ang panahon ngayon. Hindi na muna tayo papasok. Lalo pa sa kalagayan mo, hindi ka na pwedeng lumabas ng gabi. Abisuhan mo yung nakabuntis sa'yo na kailangan mo ng pagkain. Total naman parang sa tingin ko hindi ka naman siguro pababayaan nun kung paglalatag ka ng problema. Siyempre masela ng pagbubuntis at kailangan ng pera. Tama si Nanay Tia. Nakakatakot. Tsaka aswang. Paano kayang nagkaroon ng aswang sa lugar natin, Inay? Parang kay malas ng lugar, ano? Halos lahat yata ay narito na. Maging ako'y hindi ko rin alam kung saan yan galing. Saka baka hindi lamang mga sindikato ang narito sa sityo. Kinakailangan na ba nating lumipat, ate? Kung meron nga lang tayong lilipatan eh. Kaso lang, alam nyo namang wala pa tayong kakayanan para makahanap ng bagong matutuluyan. Sa ngayon doble ingat na muna tayo. Yun muna ang kailangan nating gawin lalo na sa gabi. Napatango na lamang si Tia Nora habang ito'y naglalakad. Nadaanan nila ang plaza. Kay daming mga tao ng mga sandaling iyon. Naalala ni Ben na may medical mission nga pala kung kaya't hindi na sila nagdalawang isip na pumila doon. Lalo na si Tia Nora. Doon ay napag-alaman nilang marami pala talagang buntis sa lugar nila. Yung iba'y parang manganganak na sa laki ng mga tiyan. Nakita ni Ben doon si Lolo Domo. Nakapila kasama ang isang babae na parang anak niya kung titignan. Buntis din ito. At halos kasunod lamang sila sa pila. Lumapit si Lolo Domo kay Ben habang may iniaabot ito. Sabi niya ipasuot daw ng binatilyo sa tiyahin nito dahil nasa paligid ang aswang. Nararamdaman niya raw yon. Maging ang kasama niyang buntis ay may kaparehong kwintas na binigay niya kay Ben. Balik kwintas po iyon ng San Benito. Sabi ni Lolo Domo ay may karga daw iyon ng dasal, pang protection laban sa mga masamang nilalang, lalo pa sa mga aswang. Mahina lamang ang boses ng matanda habang nagkukwento kay Ben, pero sapat na iyon para marinig at maintindihan ng binatilyo ang mga litanya ng matanda. Nais din sanang magkwento ni Ben kay Lolo Domo ukol sa mga pinagdaanan nila noong gabi, pero hindi niya na yun nailahad pa dahil tinawag na sila ng volunteer. Pinapasok na kasi sila at sina Ben naman ay naiwan pa sa pila. Tia, isuot po daw po ito, sabi ni Lolo Domo. Nasa paligid daw natin ng aswang. Aswang? Sino nagsabi? Ben, ang dami ng tao, anak. Ang bibig mo. Si Lolo Domo po, Nay. Basta sabi niya, isuot daw kay Tia ito. Pang protection daw po. Ipinasuot ni Ben kay Tia Nora niya ang bigay ni Lolo Domo. Binulungan niya na lamang ang tiyahin para nang sa gayon ay hindi ito magpanik. Lalo pat maraming tao sa lugar at ayaw din ng nanay niyang masambit ang usapin patungkol sa aswang. Sumunod na lamang din naman si Tia Nora niya kahit na hindi na raw maintindihan ang mga sinasabi ni Ben dahil nga maingay doon. Marami kasing chismosa sa gilid nila kung kaya tinawakan na lamang din ni Ben si Tia niya maging ang naninita niya. Nauna nang umalis sina Lolo Domo at ang kasama nito, samantalang sina Ben naman ay naghintay pa ng ilang minuto. Habang nakatayo doon sa pilahan ay hindi maiwasang magbalinga-linga ni Ben sa paligid. Nakaramdam na naman kasi siya ng pamilyar na presensya. Mainit at tirik ang araw ng mga oras na yon, pero kakaibang alinsangan talaga ang nararamdaman ng binatilyo. Pakiramdam niya hindi niya kayang ipaliwanag. Sa hindi kalayuan ay nasipat na naman niya ang pamilyar na aura. At sa pagkakataong iyon, nakatingin na nga ito ng matalim sa kanila ng kanyang tiya. Nakasuot pa rin ang alin ng balabal pero dahil nga may araw ng mga oras na yon, naging klaro sa binatilyo ang lahat. Andito na din siya, Inay. Siya yun. Anak, ano na naman ba yung nakikita mo?
pakiusap patapusin mo na muna ang pagpila natin ha. Para kasing mas tensyonado ka pa kaysa sa tiyahin mo eh. Yung asubang nandito. Ha? Ano raw yun ate? Anak, mamaya ka na nga magdaldal at papasok na ako. Wala talaga akong marinig sa mga sinasabi mo eh. Gusto sana ni Ben na lakasan ang sinasabi, ngunit kinurot na ito ng naninita niya bilang pag-awat. Ayaw din kasi nito na mapagkamalang silang nasisiraan, lalo pat halos lahat ng nakakarinig sa kanila ay bigla na lamang mapapatingin. Sa utak ni Ben ay humihiyaw na siya dahil ayon pa nga sa kanya naaalala na niya ang nabangga niyang ale ng kariton noon ay yung ali na pabalik-balik sa tapat ng bahay nila ay iisa lamang. Dagdag ba ng binatilyo, isa lamang ang hindi niya sigurado ng mga oras na yon. Kung ito na nga ba ang aswang na nagtatangkaman loob sa bahay nila dahil maraming tao hindi bumitaw sa pagkakahawak si Ben kay Tia at sa kanyang naninita. Hindi man niya may paliwanag sa kanilang nararamdaman niya ng mga oras na yon pero takot na siya. Hindi para sa sarili kundi para sa kanyang tiyahin at sa mga iba pang buntis na naroon sa lugar. Anak, mamaya na tayo mag-usap ha. Alam ko ang pakiramdam mo. Pero hindi kasi pwedeng basta na lamang maglatag tayo ng kung ano-anong usapin. Lalo pat nasa harapan tayo ng napakaraming tao. Kumalma ka lamang muna ha. Opo inay, naiintindihan ko po. Ayos lang naman po ako. Mamaya na nga lang po. O ako na, mamaya nyo natapusin yung pag-uusap nyong dalawa. At wala talaga akong marinig sa pinag-uusapan nyo. Singit naman ni Tia Nora. Maya-maya lamang tinawag na rin sila ng volunteer. Inalalayan nila ni Nanay Tia si Nora hanggang sa matapos ito. Nakumpirma nila na ilang buwan na pala ang pinagbubuntis niya. Hindi lamang ito masyadong halata dahil pinili nga ni Tia ang itago. Wala na din nagawa si Nanay kundi ang alalayan ng kapatid niya. Alam niya namang walang ibang makakaintindi kay Tia Nora kundi sila lamang ding pamilya niya. Masaya si Tia dahil naging maayos na rin sila ni Nanay nung lumabas sila sa plaza doon. Doon pa lang nailatag sa kanila ang mga nakikita ni Ben. Maging ang pakiramdam din nito. Naalarma naman si Nanay Nita. Ayon sa kanya magdodoble ingat na sila lalo na sa pagsapit ng gabi. Posibleng namargahan ka ng nilalang Ben. Hindi lang ang tiyahin mo. Saka nakapagtataka lang bakit sa'yo lamang siya nagpapakita. Ano, kaibigan mo ba yun? Sa ngayon kailangan na din natin na maghasa ng itak. Kagabi hindi ko siya napuruhan pero oras na gawin niya ulit yon. Sisiguraduhin kong puputulin ko alin man ang parte ng katawan niya na makakapasok sa ating pamamahay. Para kang timang, akala mo naman kay tapang. Pwede naman siguro na hayaan na lang natin. Baka mamaya ano pang gawin sa atin. Wala pa namang lalaki sa bahay natin maliban kay Ben. Hindi pa naman niyang kayang lumaban lalo na kung aswang yun. May punto naman si Tia inay. Hindi tayo makakalaban sa ganoong uri ng nilalang. Saka oo, ngayon ko lang din po napagtantuwang lahat. Siya lang din talaga yung nabangga ko ng kariton. Pasensya na po kayo at hindi ko nasabi kaagad. Kaya nay, kung naaalala mo po noong dumaan siya sa tapat ng bahay natin, nakatingin siya sa bahay natin nun. Yung ale? Oo, naalala ko na. Saka kung magpapasindak tayo abay, Nora, baka kung ano pang mangyari sa atin. Wala man lalaki sa pamamahay natin pero huwag niya akong subukan. Kung kaya niyang mangwakwak ng mga buntis, ako naman ay kaya kong kumatay ng aswang. Natititig na lamang si Ben sa nanay niya noon nang may paghanga. Mula kasi nung bata pang binatilyo, nakikitaan na niya na may pagkaamaso na talaga ang kanyang ina. Alam niya rin na kayang-kaya nitong gawin ang mga sinasabi para lamang maproteksyonan ng pamilya. Gayunpaman, nagkatinginan silang tatlo habang nagpapatuloy lamang sa pagbagtas pa uwi. Ilang saglit lamang inarating na nila ang kanilang bahay nang may masipat silang isang kotse. Nakaparada iyon sa tapat mismo ng kanilang tinutuluyan. May isang may edad na lalaki ang bumaba at sinalubong si Tia Nora. Ayon dito hindi niya raw kasi nakita si Tia ilang gabi na kung kaya't napagpasyahan niyang pasyalan ito.
Unang tingin pa lamang ay mababakas na talaga sa lalaki na mapera. Hindi naman maiwasan ni Ben ang mapamangha. Ang gara. Kaya pala nay, tama si Tia, kaya nitong mabago ang lahat. Saka ang gwapo kahit na may edad na. Siniko ng naninita niya ang anak dahil iniisip nitong kay lakas ng boses ng binatilyo. Ikaw talagang bata ka. Sipiran mo muna yung bibig mo. At hindi maganda kung marinig tayo ng bisita ng tiyahin mo. Umayos ka. Mababa ka sa mukha ni Tia Nora ang kasiyahan. Kahit pasabihin natin nakabit siya ng lalaki, pero ramdam sa ekspresyon ni Tia Nora na talagang may gusto ang tao sa kanya. Hindi naman ito nagtagal. Saglit lang naman silang nag-usap ni hindi na rin ito pumasok pa sa bahay nila. Bagkus ay may inabot lamang ito sa tiyahin ni Ben na nagbigay ng saya rito. Hindi klaro kay Ben kung ano yon, basta mababanaag sa mukha ng tiyahin nito ang saya. Pagkatapos ng tagbong iyon, nang makaalis na ang bisita ay nagyaya na si Tia na gumala raw sila. Ililibre niya ang mga ito ng hapunan sa isang malapit na kainan sa bayan. Noong uni ayaw pang pumayag ni Nani Nita kasi ayon na rito ay malayo at iniisip niyang gagabihin pa sila. Minsan lang naman ito, saka saglit lang tayo doon. Kakain lang naman. Sige na. Parang gusto ko kasing humigop ng sabaw ng hututay ate. Yung may pinagsamang sugpo, alimango at pusit. Sige ka, pag hindi tayo aalis sasama ang loob ko. Alam mo namang hindi pwede sa naglilihan tumanggi sa pagkain. Alam mo yan. Sige na nay, ang sarap nun. Tsaka Tia, ibili mo po ako ng pritong manok ha. Tara na nay, minsan lang naman to eh. O siya, sige na nga. Basta ako inihaw na isda ha. Maging si Nani Nita'y natuwa na lamang rin. Dahil kahit papaano yung makakain nito ang pinananabikang ulam. Sa isip niya wala ding masama kung pagbibigyan ng mga mumunting bagay na makapagpapasaya sa kanila. Alam niyang inabutan si Tia Nora ng lalaki ng pera. Kung kaya't gusto lamang di sana ng kapatid na makakain paminsan-minsan ng gusto nito. Sa kabilang bante naglatag si Nanay Nita ng mga kondisyon, lalo pat alam niya na hindi magiging madali ang pagbiyahe nila. Para daw sa proteksyon, binitbit ni Nanay ang lana na may sibukaw. Nagdala din ito ng asin sa bag na sinamahan pa ng bawang. Natawa si Tia Nora dahil ayon sa kanya, saan daw natutunan ng kapatid ang mga ganoon, samantalang ni ayaw nga nitong maniwala dati na totoong may aswang. Tanging nasagot lamang ni Nanay, napanood niya lamang daw yun sa isang pelikula, pero hindi niya masigurado kung gagana o totoo ba. Napuna naman ni Nanay ang suot na kumintas ng kapatid. Ito ba? Hindi ko din alam kung para saan daw ito, sabi ni Ben. Hindi ko siya naiintindihan kanina pero sa totoo lang ate, parang naging maayos ang pakiramdam ko nang masuot ko ito. Bigay po yan kanina ni Lolo Domo, pamproteksyon daw laban sa mga nilalang. Sabi niya po, Benito yata yung naaalala ko. Oo nga, kwintas ito ng San Benito. Minsan na ako nakakita nito sa mga magagaling na mga albularyo lang. Albularyo ba si Lolo Domo? Tanong pa ni Nanay Nita. Hindi ko po alam nay, panadero po yata yun eh. Nailatag ni Ben kay Nanay Nita ang mga pangaral ng matanda, maging noong una pa lamang, nang maglahad ito ng usapin patungkol sa mga aswang. Dahil sa bigay iyon ni Lolo Domo, kung kaya't sabi ni Nanay, kailangan nilang madaan sa panaderya ng matanda. Magtatanong daw siya kung paano yun ginawa at sino ang gumawa nun. Balak niya rin kasing magpagawa para kay Ben at sa kanya. Bandang 6:00 ng hapon sila nagbiyahe. May bitbit silang 3 na maliit na lagayan ng mga pangontra. Hindi rin kasi nagpapigil si Nanay, lalo pat paggabi na ng mga oras na yon. Ang totoo ay hindi man sila tumagal sa kainan, pinagbigyan lamang nila ang gusto ng tiya. Nadaan sila sa panaderya ni Lolo Domo pero sarado na, kaya napagpasya nilang ipagpabukas na lamang. Baka pumaaga na namang nagsarado si Lolo Domo. Bukas na lang inay. Balik po tayo rito. Saka tiya, salamat sa masarap na hapunan. Nabusog po kami ni Nanay. Ayos lang yun anak, kahit araw-araw pa tayong kumain dun eh. Maliwanag ang gabi kahit hindi kabilugan ng buwan. Habang bumababa sila sa tricycle na sinasakyan nila ay inabisuan na sila ng driver.
May tinanong lamang ito kay Nanay Nita. Hindi man iyon nagtagal kasi gabi na nga. Ayon kay Nanay, sabi ng driver ay mag-iingat daw sila dahil may umiikot nga na nilalang sa lugar. Naalarma na daw ang lahat maging yung pinapasukan ni Nanay. Pinasarado daw pansamantala yon, lalo pati nahanap pa daw kung sino ang may salarin sa mga pagpaslang. May ilan kasing nagsasabi na hindi raw aswang, baka daw yun ay mga adik na gumagala. Maraming salamat, mag-iingat din po kayo. Tugon naman ni Nanay Nita. Delikado na talaga ang panahon ngayon ate, lalo pat kay hirap ng buhay. Pagsingit naman ni Tia Nora. Samantala, habang papasok sila may bigla na lamang umisi. Animoy parang mangkukulam na napapanood sa pelikula ni Ben ang huni nito. Kinikilabutan ng binatilyo pero ibang tapang ni Nanay Nita. Inabisuhan pa silang dalawa na pumasok na, maging si Tia hindi rin maramdaman ni Ben na natatakot ito. Ayon dito, kung masisindak sila, mas lalo lamang silang tatakutin kung kaya't pinaparamdam ng dalawa kay Ben na walang dapat ikatakot. May mga kabayan na kahit na anong oras pwede nilang mahingaan ng tulong kung sakali. Hindi naman inaasahan sa pangalawang pagkakataon. Hinamon ulit ni Nanay Nita ang aswang. Sinasabihin niya ito kung matapang ay lumabas daw sa kanyang kinaroroonan. Huwag daw siyang takutin at sinabi pang babalatan siya na para bang hipon. Sinabi naman ni Tia Nora na matapang lamang yan kasi may pakpak, lumilipad-lipad. Tinanong niya pa kung nasa na ito para matapos na daw ang kahayupan nun. Sinabihan niya rin na duwag na hindi kayang lumaban ng patas. Hinila si Ben papasok ni Tia Nora, samantalang si Nanay Sita naman ay nasa tapat pa ng pinto. Habang nagsasalita siya may biglang lumapag sa harapan niya. Isang tambuhalang kawangis ng isang paniki. Kinurap-kurap ni Ben ang mga mata nito dahil ang akala ng binatilyo'y nananaginip lamang siya. Samantalang kalmadong dumukot si Nanay Nita ng asin at walang pagdadalawang isip na isinaboy ito sa aswang. Sabay sigaw nito sa mga kapitbahay na tumihingi ito ng tulong. Nagkatinginan si Ben at Tia Nora niya hanggang sa tumulong na rin sa pagsigaw. Halos dumagundong ang buong paligid sa pagululong ng nilalang. Buhay na saksi si Ben nang makita niya mismo sa harapan niya kung paano umusok ang aswang sa bawat saboy ng Nanay Nita niya ng asin. Kasabay din ng pagsisigaw ni Nanay ang pagsipaglabasan ng mga kalalakihan na may dalang pamalo. Halos lahat ng kapitbahay nila ay sumugod. Kay bilis ng pangyayari, kay bilis din ng paglipad papalayo ng nilalang. Ayon pa kay Ben, ang totoo hindi pala putol ang katawan ng isang wakwak. Sa nakita ng dalawang mata niya, kawangis na kawangis talaga iyon ng isang dambuhalang paniki. Halos magkagulo naman ang lugar dahil sa maraming tao ang sumugod, maging ang mga tanod. Kinumusta sila kung may nasaktan ba sa kanilang tatlo, pero sa awa naman ng Diyos ay hindi nakaporma ang nilalang na yon. Kinaumagahan ay putok na putok ang balita sa sityo nila. Halos lahat ay gustong matanong si Nanay Sita kung ano ba talaga ang nangyari. Nailatag naman nila ang nangyari pero dahil may iilan talaga na nagsasabing drama lamang daw ang lahat. Hindi naman namin mapipilit ang mga tao na maniwala sa kung ano ang mga nasaksiyan at naranasan namin. Talagang kahirap paniwalaan ang mga bagay-bagay, lalo pa kung sarado naman ang utak ng iilan. Hindi na namin hawak yon. Para lang kasing hindi ka panipaniwala, pero maayos naman kayo hindi ba? Kumusta naman ang buntis? Sa awa ng Diyos ay maayos naman po ako. Hindi namin mapipilit ang iba kung sa palagay nila gagawa lamang kami ng drama. Wala naman din kaming pakialam doon. Basta kami nagsasabi lang kami ng katotohanan, mga naranasan namin. Ewan ko na lamang kung kayong makaranas nun tapos wala ring maniwala. Ewan ko na lamang din kung maramdaman nyo kung ano yung nararamdaman namin. Tiya, ayos lamang po yun. Hindi naman tayo namimilit. Kung ayaw nilang maniwalay sa kanila na yon, basta ang importante hindi tayo napahamak. Marami sa mga kapitbahay nila ang ayaw talaga maniwala. Meron pa nga nanlibak dahil ayon sa mga ito ay nag-iinarte lamang sila. Sa kabilang banda, may ilan din na nabuhayan ng loob lalo pa sa parteng pwede palang maggamit ang asin panlaban sa mga wakwak.
Dahil nga sa mga pangyayaring yun ay napagpasya ni na Tia Nora at Nanay Nita na lumipat sila ng tirahan. Ayon kasi sa boyfriend ni Tia Nora, kailangan daw malipat siya sa maayos na lugar. Siyempre kasama si Ben at Nanay Nita niya. Dahil dun sa lalaki ng tiyahin ni Ben, kung kaya't nabago na rin ang takbo ng kapalaran nila. Kung hindi po dahil sa iyo, Tia, hindi mababago ang buhay natin. Kahit ano pang panghusga ng ibang tao, kayo pa rin ni Nanay ang naging matatag. Saka kaya rin po siguro ako matapang dahil naman ako ang katapangan na ito sa inyo. Salita ni Ben. Dapat lang talaga maging matapang ka, Este. Ang drama ng batang ito, itulog mo na lamang yan, anak. Ano man ang meron tayo ngayon ay dahil sa naniniwala tayo na may magbabago. Di ba, Nora? Tignan mo nga tong tiyahin mo. Nahilik na yata. Hindi nakikinig pa naman ako kay Ben. Oo naman, dahil sa paniniwalang iyon, kaya nabago ang lahat sa atin. O siya, sige na't magpahinga na at kailangan din natin ng lakas. Ikaw, Ben, matutupad mo na ang mga pangarap mo. Ikaw ang mag-aalala sa Nanay Nita. Pero sa ngayon ay matulog muna tayo, ano? Pangako po, magtatapos ako ng pag-aaral. Maraming salamat kasi kayo ang meron ako. Sa pangkasalukuyan, sa awa ng Diyos, malaki na ang anak ni Tia Nora. Maraming taon din ang lumipas at si Ben ay naging ganap din na nakatapos sa ginusto nitong kurso. Ano man ang karanasan nito sa buhay o sa nilalang, ang masasabi niya lamang ay huwag matakot. Harapin ang lahat ng mga pagsubok na may pananalig sa Diyos at kakayanan. Nailahat ni Ben ang kwentong ito hindi para manakot kundi magpakatotoo na hindi lamang tao ang nabubuhay sa mundo. Mayroon ding mga nilalang na tinatawag nilang mga aswang